Ang pagtulong ay higit na biyaya sa isang taong may busilak na kalooban. Subalit ang sobrang pagtulong ay hindi nakakalugod at isang pagkukonsinti sa katamaran ng iba. Kuya, wala na akong pera para sa pangkain mamaya. Baka may sobrang ulam kayo. Saka pantongan na rin. Minalas eh. Talo na naman. Lecheng buhay to, oo. Lahat na lamang ng malas. Pag-ibig, sugal, lahat malas. Pagdadarama na namang muli ng bunsong kapatid ni Mang Berting na si Aming. Ang matandang binatang edad 35. Paanong magugustuhan ng babae gayong mabisyo na ay sugarol pa. Kahapon lang kita binigyan ng 100. Naubos mo na agad yon. Ano bang binili mo? Kuya Berting naman binigay mo na yon. Kailangan mo pa bang tanungin kung saan napunta at kung paano naubos? Abat ko makasagot, Hoy, Aming, hindi madaling hanapin ang pera. Matuto kang magtipid dahil unang-una, may pamilya akong binubuhay. Ikaw binata ka pero anong ginagawa mo? Umaasa ka sa akin at sa mga magulang natin. Akala mo ba hindi ko alam na naaadik ka na sa sabong? Lintik naman kung ayaw mo magbigay di wag. Ang dami pang sinasabi. Huwag kang bastos, Aming. Ikaw na nga tong humihiling. Yan ang sinasabi ko, di ba? Susumbatan mo na naman ako. Sabihin mo na lamang na hindi ka magbibigay. Ang dami mo pang sinasabi. Galit na wika nito sabay talikod. Wala siyang magawa kundi ang bumuntong hininga. Mali yata na lagi niyang pinagbibigyan nito noon pa. Masyadong nasanay na sa panghihingi sa kanya. Kaya ito pa ang galit kapag hindi na pagbigyan. Tiyak din naman niyang sa sabong lamang din ito mapupunta. Mabigat ang loob niyang bumalik sa loob ng bahay. Nakakasama ng loob ngunit wala siyang magawa. Kapatid niya ito, nag-iisang kapatid kaya dapat ay sanggandikit sila at ayaw na ayaw niyang lumayo ang loob nito sa kanya. Habang papasok ng bahay ay sinalubong siya ng kanyang asawa. Parang narinig kong nagtatalo kayo ng kapatid mong si Aming. Nasaan siya? Tanong ng asawa niyang kabababa lamang ng kanilang bahay. Pinatulog nito ang kanilang bunsong anak. Oo, nandito siya kanina. Umuwi na rin. Masama pa yata ang loob sa akin. Napalakas ba ang boses ko? Medyo pero mas malakas ang boses ni Aming. Ano bang kinakagalit nun? Hindi na talaga nagbago ang ugali ng kapatid mo. Oo nga Ayun, humihiling ng pera. Hindi ko na pagbigyan kaya nagalit. Lalo't na bisto ko na natalo sa sabong. Akala yata niya'y nanunumbat ako. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Berting. Masyado mong kinukonsinti ang kapatid mo. Tignan mo tuloy ang nangyari. Ikaw pa ngayon ang nagmukhang masama sa paningin niya dahil madamot ka na sa palagay niya. Paano kaya mawawala yung pagiging adik niya sa sabong? Masyado na siyang nahuhumaling sa ganyang bisyo. Abay ewan, wala rin akong ideya sa ganyang bagay. O siya, halika na. Kumain na tayo ng tanghalian. Nakatulog na si Bunso. Mabuti pa nga siguro nang sa ganoon makapagpahinga na ako ng kaunti bago bumalik sa sakahan. Hindi mo pa ba tapos araruhin ang maisan? Ang sabi mo hindi yun kalawakan. Hindi nga kalawakan. Kaso'y ginawa ko kahapon ay nilagyan ng gapangan ng mga bagong tanim na sitaw. Gumagapang na. Kapag makapag-umpisa na tayong umani nun ay tiyak akong tuloy-tuloy na yon. Konti na lang din naman at aararuhin ko yon. Mamaya tapos na yon. Sagot niya habang patungo sila sa kusina. Matapos maghain ng pagkain si Aling Masya, ay magkaharap nilang pinagsaluhan iyon. Nagpahinga lamang di siya ng kaunti. Pagkatapos kumain ay bumalik na rin agad siya sa kanilang sakahan. Habang nag-aararo'y patuloy ang pag-iisip niya patungkol sa kanyang kapatid. Talagang hindi na magbabago pa ang pagkatao nito. Sa sobrang pagmamahal nila dahil sa bunsong kapatid at nag-iisa ito, ay masyado nitong inabuso ang kanilang pagmamahal para rito. Hirap na tuloy silang pagsalitaan ito dahil mas matapang pa kaysa sa kanila. Maling taktika sa pagpapalaki. Biglang nasambit niya habang hawak ang ararong hinihila ng alaga. Nadaanan ng araro ang bahay ng langgam na itim. Iniwasan niya yon na matapakan. Tiyak na sa mga paa niya ito magkakarerahan sa pag-akyat. Nasira ang bahay ng mga ito dahil nadaanan ng araro
Habang umiiwas ay doon siya nakatingin sa mga imbak na pagkain ng mga yon. Maliliit na butil na kulay puti, mas maliit ng 3 beses kaysa sa butil ng bigas. Ang dami ng naimbak na pagkain ng mga ito. Ngunit ang higit na nakakapansin ay ang isang butil na kakaiba. Saglit na pinatigil muna niya ang kanyang alaga. Sininyasan niya ang kanyang kalabaw, sabay hila ng lubid na nakatali sa ilong nito. "Sandali lang alaga ko, sisilipin ko lamang itong isang kakatuwang bagay." Anya sa kanyang alaga. Masunurin ang kanyang alagang kalabaw, kaya tahimik itong nakatayo habang naghihintay lamang ng kanyang utos. Tahimik niyang dinampot ang isang bagay na mas maliit pa sa butil ng palay, matigas at nagliliwanag. "Ang mutya ng langgam. Ito kaya yun?" Tuwang wika niya. Sa haba ng panahong nangarap siya na magkaroon ng mutya, hindi niya akalain na sa pagkakataong yun ay makakakuha siya nang hindi na naiisip pa. Binata pa niya pinapangarap ang ganong bagay, ang magkaroon ng anting-anting o mutyaman na siya mismo ang makakakuha mula sa kalikasan. Hindi lamang pamana galing sa ama niyang albularyo. Nahalina siya sa kwento ng kanyang tatay. Ang tungkol sa buhay ng ibang may tangan ng mutya, pambihirang pagpapala ang nararanasan ng mga ito. Mabilis na gumagaan ang buhay, hindi may paliwanag ang bilis ng paggaan ng kanilang mga buhay. Ngunit patid niyang lahat ng kilala niyang may tangan na mutya ay tahimik, walang taglay na kayabangan sa sarili, higit sa lahat ay matulungin. Yung taglay na anting-anting ng kanyang may isang misyon. Yun ay yung pagiging manggagamot, at balang araw ay hindi siya sigurado kung siya nga ba ang magmamana ng pagiging albularyo ng kanyang ama. Malawak ang kanyang ngiti habang iniisip ang bagay na kanyang hawak, ngunit hindi niya inaasahan ang biglang pagkati ng ilong. Diretso pa sa pagbahing. Tumilapon ng nagliliwanag na gabutil at sobrang liit na bagay na kanini nasa kanyang palad. Nagulat siya at huli na nang mapagtanto na dapat ay isinarado niya ang kanyang palad. "Kainaman naman, nasaan na ba yun?" Tarantang tanong pa niya. Paikot-ikot siya sa kanyang kinatatayuan ngunit wala na. Hindi na niya nakitang muli ang bagay na yon. Ang mutya na sana'y magbibigay ng swerte sa kanya. Hindi may paliwanag ang bigat ng kanyang kalooban. Pagsisisi ang unang nasa loob niya dahil sa kapabayaan. Ang daming sana. Sana'y nilunok niya na lamang. Sana'y isinarado ang palad. Sana'y kinuyom ang mga kamao. Sana ngunit hindi niya nagawa. Dahil nga sinong mag-aakala na mangyayari ang bagay na hindi niya inaasahan, kahit sino, na pagdaanan ng pagsisisi, subalit hindi niya kontrolado ang mga sumunod na pangyayari. Gumawa na ang kalabaw kaya nakatawag ito ng kanyang pansin na kanina pang nakatunganga habang naghihintay sa kanya. Oo na, tugon niya sabay hawak ng araro. Sumenyas na siya dito nang mahawakan na ang hawakan ng araro. Mabigat pa rin ang kanyang loob, ngunit pilit na lamang niyang kinalimutan. Nagmamadali siyang tinapos ang naiubang lupang hindi pa nabungkal ng araro. Makalipas ang higit 2 oras, ay natapos rin niya sa wakas. Kakalasin na sana niya ang araro nang may mapansing bagay na nakapatong dito. Nasa gitnang bahagi ng araro nakapatong yon. "Teka, ito yung mutya ah." Sambit niya taga ditong kinuwat maingat na nilinis. "Ayos, kapag pala para sa'yo talagang nakalaan na sa'yo. Itong bagay na ito ay para sa akin. Ang mutyang ito ay kaloob sa akin ng langit." Anya sa kanyang sarili. Nilagay niya yon sa kanyang bibig. Nilunok, kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam matapos gawin yon. Ang buong araw sa pag-aararo ay tila hindi na niya iniinda. Parang bagong gising lamang siya na kondisyon pa rin ang katawan. Mabisa nga, kakaibang hatid sa katawan. Malawak ang ngiti niya habang pauwi ng bahay, hila-hila ang alagang kalabaw. Dati kapag umuwi lagi siyang nakasakay sa kanyang kalabaw dahil ramdam niya ang pagod sa paglalakad. Lalo pat 2 kilometro pa ang layo ng kanilang sakahan sa kanilang baryo.
Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ngunit may nakasalubong pa rin siya. Matanda na papunta sa kabukiran. Masyadong delikado para sa katulad nitong matanda na. Lolo, saan ka po pupunta lolo? Paggabi na, delikado at sa gubat. Mamaya maipit ka pa sa mga sagupaan ng sundalo at mga rebelde. Alam mo naman ang panahon ngayon, kaliwat ka ng ambush. Wala nang katahimikan pa. Ay nako, ayos lang. Nasanay na ako sa mga bakbakan simula't kabataan ko. Panahon pa ng Kastila hanggang noon sa panahon ng Hapon puro nakaguluhan. Ganito talaga ang mundo. Walang kapayapaan. Saan ka pa ba umuuwi lolo? Ihahatid na lang kita. Sumakay ka sa kalabaw ko upang maihatid ka at hindi mahirapan. Ay talagang napakabuti ng iyong puso. Hindi nagkamaling mapa sa iyo ang isang napakahalagang bagay na likha ng kalikasan. Napakaswerte mo. Ikaw ang magdadala ng kasaganaan sa buo mong pamilya. Ikaw ang swerte sa iyong buong angkan. Ano pong ibig niyo sabihin, lolo? Ano bang pangalan ninyo? Saan ho kayo nakatira? Ihahatid ko na kayo. Siguro nag-uulyanin na kayo, lolo. Ituro mo sa akin ang daan at ihahatid kita. Anyang ngunit tumawa lamang ito. Sige lang, mauuna na ako. Huwag mo na akong alalahanin pa. Hindi lolo, baka mapahamak ka sa daan eh. Ayos lang ako. Sigurado ka lolo ha? Oo naman, sigurado ako. Wala na siyang magawa pa kundi ang sundan na lamang ito ng tingin habang papalayo. Pagkisap niya ng kanyang mga mata'y biglang nawala sa paningin niya ang matanda. Pakurap-kurap siya ng kanyang mga mata. Halos ilang beses niya yung ginawa. Wala na talaga ang matanda. Bigla na lamang itong naglaho at ilang metro pa lamang naman ang layo nito mula sa kanyang kinatatayuan. Namamalikmat na ba ako? Malinaw kong kausap yung matanda kanina. Hindi yun panaginip lang. Malinaw. Malinaw na malinaw. Pero nasaan na? Naingkanto yata ako ah. Nagugulo ang tanong niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad. Habang pauwi ay magulo ang kanyang isipan. Hindi pa rin mawaglit maging ang mukha ng matanda. Ang puti nitong buhok, ang kulay itim nitong tungkod. Ang maputi ngunit kulubot nitong mga balat. At ang mga mata nitong parang mga mata ng isang Kastila. Hindi yun guni-guni lamang. Tunay niyang kaharap at kausap ang matanda. Dahil sa magulong pag-iisip ay hindi niya namalayan na naroon na siya sa kanilang bakuran. Mula sa likod ng bahay kung saan niya itinatali ang kanyang alagang kalabaw ay malinaw niyang naririnig ang boses ng kanyang mga magulang. Nagmadali agad siyang pumasok ng bahay. Matagal na rin na hindi siya nakadalo sa mga ito kaya masaya siya dahil ang mga ito na dumalo sa kanilang tahanan. Oh, eto pala si Berting eh. Bungad ng kanyang ama. Agad niyang nilapitan ang mga ito at nagmano. Magandang gabi po, Nanay Edad, Tatay Poldo. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Pagpasensyaan mo na't ngayon lang nadalaw. Masyadong maraming obligasyon sa buhay. Ang daming mga taong nangangailangan ng tulong. Ang daming mga nanggagambalang engkanto at hindi matahimik na kaluluwa. Sobrang hiwaga talaga nitong mundo, oo. Ay, naiintindihan ko naman ang trabaho niyo, Tay. Buti wala kayong misyon ngayon. Sa kabilang baryo siya na anak may naengkanto doon. Isang linggo niyang tulog. Hindi ko alam kung kaya ko pang pabalikin yung kaluluwa nun, baka kumain na kasi yun ng itim na pagkain ng mga engkanto. Sana ngay hindi pa. Bukas ko na ng umaga pupuntahan. Ikaw talaga sa ngayon ang binigyan namin ng oras ng iyong ina para sa kapatid mong si Aming. Bakit may problema ba, Tay? Anak, yung kapatid mong si Aming nagwawala kanina dahil hindi nabigyan ng pera. Nahirapan na kami ng iyong ama sa kapatid mong yon, Berting. Hindi ko na alam anong gagawin namin eh. Masyado na ako mahina para disiplinahin pa ang kapatid mo. Nabuang nasa sabong yung kapatid mong yon. Yan din ang pinoproblema ko kay Aming, Nay. Masyado nang naadik sa sabong eh. Lagi rin namang talo. Unang sabak kasi niyan panalo ng panalo. Umabot na 50,000. Hay, yung daya talaga ng Diablo ano. Isang beses lang yon tapos sunod-sunod na talo na. Sa kagustuhang mabawi ang malaking halagang yon. Hanggang ngayon hindi na binali kung magkano ang naging talo. Sige lang na sige, hindi na maawat.
Nagwawala kapag hindi mabigyan. Saan na ba ngayon ng taong yun, tay? Nagalit din yun sa akin dahil sa hindi ko nabigyan ng pera. Andon sa bahay ng kaibigan niya. Hindi na halos yun umuwi ng bahay. Yung mga tandang niyang alaga nandoon na sa bahay ng kaibigan niya. Ayaw niya kasing mapagsabihan sa bahay eh. Ganun po ba? Hindi ko pa naman alam ang bahay ng kaibigan niya. Bukas may sabong sa kabilang bayan, anak. Tiyak na nandun na naman yon. Hindi naman magpapahuli ang lokong yun sa sabungan eh. Doon mo na lamang kaya siya kitain, anak. Bumuntong hininga na lamang siya. Ganun na nga yata ang gagawin niya. Sa sabungan niya ito hahanapin upang tiyak na mahanap niya ito. Gusto niyang kausapin ito ng maayos. Ayaw niyang mas lalong sumama ang loob nito sa kanya. O siya, wag na kayo mag-alala pa. Ako nang bahala sa bunsong yon. Buti nga hindi na nag-asawa. Kung sakali sakit ng ulo lamang ang hatid ng taong yun sa kanyang magiging asawa. Totoo yun, anak, kaya hiniwalayan ng nobya dahil sa masyadong mabisyo. Semboryong manununog na nga sa bungero pa. Tumawa na lamang siya sa nagintura ng ama. Si tatay talaga, pwede namang adik sa yosi na lang. May semboryong manununog pa talagang nalalaman. Parang sentral lamang ng asukal no? Hindi matigil-tigil yung usok. Dinaan na lamang nila sa tawanan ng kanilang problema. Hindi niya pinauwi ang kanyang mga magulang ng gabing yon. Kinatay niya ang isa sa mga alaga niyang inahin. Yun ang kanilang naging hapunan ng gabing yon. Hindi rin naman magaling mag-alaga ng sisiwang inahin yon, kaya uulamin na lamang nila. Mahaba ang kanilang pag-uusap ng gabi. Kung ano-anong bagay, ngunit hindi niya nabanggit sa kanyang ama ang bertud na kanyang tangan. May sinabi lamang ito sa kanya. Iyon ay ang pagpapamana niya balang araw ng pagiging manggagamot nito. Sabi na nga ba niya't sa kanya mapupunta ang pagiging albularyo. Nakahanda naman siyang tanggapin ng bagay na yon kung iyon ang magiging misyon niya sa mundo balang araw. Maluwag ang loob niya, tanda siyang pumasa ng malaking responsibilidad sa mundo. Kinabukasan ay maagang nagising ang lahat na siyang lagi namang nakasanayan kapag nasa probinsya. Kinausap agad siya ng kanyang ama. Maaga akong didiretso sa kabilang sityo mamaya, Berting ah. Baka pwedeng makisuyo na lamang sa mga apo ko. Pakiatid na lamang si Lola, edad nila sa bahay. Ayoo naman, tay. Mamaya pagkatapos magagahan, ihahatid siya ni Lito. Mabuti nga't nagmana sa iyo lahat ng mga anak mo, Berting. Ang babait. Lalaki pa naman lahat katulad nyo. Wala talagang babae sa atin. Kayong magkapatid, puro lalaki. Ikaw naman, yung mga anak mong 4, parehong mga lalaki pa rin. Oo nga po, tay, kaya nga umabot ng 4 kakahabol ng babae. Tumawa na lamang siya habang sinasabi yon. Oo nga magtatapos na sa pagiging teacher si Rudy, hindi ba? Opo, tay, si Ali din, teacher din yon. Magkasunod lamang sila kaya may mga teacher na kayong apo, tay. Nakakatuwa naman, parehong nahihilig sa pagtuturo ang mga apo kong ito. Sinabi mo pa, tatay, si Lito. Gusto din ng pagiging guro, kaya nasa likod lamang nila ako. Kung ano man ang gusto nila, kahit maganda kuba-kuba ako sa pagsasaka, mapagtapos ko lamang sila sa mga pangarap nila. Anak, may hinanakit ka ba sa akin dahil hindi kita napag-aral noon kahit high school man lamang? Biglang naging malungkot ito kaya nagulat siya sa mabilis na kambyo ng modo nito. Oh, bakit bigla mo namang naitanong yan, tay? Hindi nangyaring sumama ang loob ko sa inyo. Naiintindihan kita, ang misyon mo. Ipinagmamalaki kaya kita, tay. Talaga, anak? Oo naman, tay. Sa dami ba naman ng mga napagaling mo? Salamat, anak ka. Hindi ko talaga maiwan ang panggagamot ko noon. Kapag gagawin ko, isa sa inyo ang mawawala. Isa-isa na kayong magkakasakit noon dahil sa pagmamatigas ko. Kaya wala akong magawa kundi ang tanggapin ang aking kapalaran, ang aking misyon. Tay, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Sabi ko naman, di ba? Naiintindihan ko. Ngumiti ito at nagpaalam ng umalis. Saktong nagising si Lito at nakita nitong paalis ang matanda. Lolo, aalis na kayo? Tanong nito sabay lapit upang humalik sa kamay ng lolo. Naku apo, ang aga mo namang nagising. Wala naman kayong pasok ngayon, hindi ba?
Opo, Lolo. Uuwi nga sila Kuya Ali at Kuya Rudy mamaya eh. Matagal na kasi silang hindi nauwi. Mamimingwit kami ng Dalagang Bukid pagdating nila. Talaga ba? Buti kung ganun Ede. Mamayang hapon na lamang kami uuwi ng lola edad mo para naman makita din namin ng dalawang yon. Ang tagal naming hindi nagkita. Babalik ako dito mamaya ah. Ay tama nga tay. O siya, mabuti siguro Lito isamahan mo na si Lolo Poldo mo. Sige ba tay, sama ako Lolo ha? Nakakatuwa naman, gusto mong samahan ako apo. Oo naman Lo, yun ay kung pwede po. Abay oo naman, bakit hindi? Mamayang alauna nga pala pupuntahan ko si Aming tay. Kakausapin ko siya kahit sa anong paraan. Salamat anak, mukhang ikaw na lamang talaga ang matatakbuhan ko. Kayo lang namang dalawa ang magkapatid eh. Uwi ka nito. Sinamahan na ito ni Lito patungo sa kabilang baryo. Siya naman ay dinala ang alagang kalabaw niya sa damuhan upang pahalabin. Hindi na muna siya tutungo sa sakahan. Aasikasuhin muna niya ang bunsong kapatid. Mukhang kailangan na talaga nito ng atensyon niya. Matanda na ang kanilang mga magulang. Hindi na ng mga ito kayang dumisiplina kay Aming. Masyado nang matigas ang kukote nito kung pagsasabihan. 12:00 pa lamang ay umalis na siya ng bahay. Pagdating sa sabungan ay madaming sabungero ang nakatambay. Bitbit ang sariling tandang. Inikot niya ang kanyang paningin at dumapo ang mga mata niya sa dalawang lalaking tila iniensayo ang dalang tandang. Pamilyar ang bulto ng katawan ng isang nakatalikod. Iyon na nga, nahanap na niya si Aming, kaya agad niya itong nilapitan. Walang palya kapag sabungan ng usapan ano, kahit araw-araw pa talaga ha Aming. Nagulat itong napalingon sa kanya. Mabilis na hinuli ang tandang saka muling binalingan siya ng tingin. Kuya, sasabong ka rin? Sasabong ka dyan. Ba't hindi ka umuwi ng bahay? Uuwi ka lamang doon at magwawala kapag hindi nabigyan ng pera. Tapos aalis na naman. Kuya naman, ang daming tao rito. Dito mo pa talaga ako sesermonan. Pabulong nitong wika. Bigla siyang natahimik. Matandang binata ang kanyang kapatid. Hindi niya dapat ito kinakausap sa ganoong paraan. Tiningnan niya ang kaibigan nitong nakatitig lamang sa kanya. Bigla siyang kumalma. Mukhang natakot sa kanya maging ang kaibigan nito. Tiningnan niya ang hawak na tandang ng kapatid sabay kuha ng tandang nito. Kondisyon na ba itong manok mo? Oo naman kuya. Tumingala siya at naisip niyang kabilugan ng buwan kagabi. Naku, wag mo munang ilaban itong tandang mo. Magiging hapunan lamang ito ng kalaban. Kuya naman, ayaw mo lamang ako magsabong eh. Hindi ako nagbibiro at lalong wala akong ibang intensyon. Kung gusto mong maging magaling na sabongero, marunong ka rin dapat sa ibang bagay. Pamahiin at kung ano pang mga nakasanayan sa pagdating sa sabong. Kapag maliwanag ang buwan, ang manok na may mataas na enerhiya ay ang katulad niyang tandang ng kaibigan mo. Ogis. Dapat maliwanag ang kulay. Gaya niyan, kulay puti. Saka mo na ilaban itong kulay itim mong tandang kapag kadiliman ng buwan. Doon ka pumusta. Itinuro niya ang tandang ng kaibigan nito. Ilalaban ko rin to kuya. Sagot naman ng kaibigan ni Aming. Akin na, pahiram ako ng tandang mo. Anya't mabilis itong tumayo at iniabot sa kanyang tandang. Kinuha niya yon. Hinaplos at sinuklay-suklay ang balahibo. Pagkakuwa'y binuka ang bibig ng tandang at nilawayan. Saka binitiwan ng tuka nito. Muling hinaplos ang katawan bago ibinalik sa binata. Ano yun kuya? Akala ko ba ayaw mo ng sabong dahil isang sugal at bisyo? Bakit mas marami ka pa yatang alam kaysa sa amin? Napagdaanan ko na ito noon. Kaya ako sinasabi sa iyong magtigil ka na dahil wala talagang magandang epekto sa buhay natin yan. Maaadik ka lamang diyang sa sabong na yan. Kuya, binata naman ako. Wala naman akong sinusustentuhang pamilya. Kaya ayos lamang. Ikaw din di ba? Nung binata ka, ito ang bisyo mo. Matandang binata ka na Aming. 35 ka na. Abay magseryoso ka naman na sa buhay. Kita mo sa edad mong yan, magwawala ka pa kapag hindi ka nabigyan ng pera. Kuya naman wag mo naman akong ipahiya sa kaibigan ko. Pwede mo naman akong kausaping mag-isa eh.
Sige, sa bahay na kaya umayos ka. Oo nga pala. Pukaw niya sa kaibigan ni Aming na hindi niya kilala. Ano po yan kuya? May kailangan ka po ba sa akin? Tanong nito nang mapagtanto na ito ang kausap niya. Wala naman. Sasabihin ko lang na kung pwede, lakihan niyo ang pusta. Sayang ang pagkakataon na ito. Tinitigan siya nito at tila ba sinusuri kung seryoso. Walang biro, lakihan mo ang pusta. Ako rin kuya, pupusta ako Saka hindi ko na ilalaban itong tandang ko gaya ng sinabi mo. Naniniwala ako sa'yo. Depende sa'yo Aming, pero sana huli na to. Sana matigil na yung bisyo mo nang hindi ka na maging perwisyo sa mga magulang natin. Baka perwisyo naman to, dumayo na nga ako sa kanila, maingay din yung bibig nila eh. Reklamo pa ni Aming. Tinignan na lamang niya ito. Siguro ngay impluwensya din ng kanilang ama na noon ay nakukumaling din sa sabong. Siya din ay dumaan nito dahil nakita niya sa ama. Marahil ay sa kanya din ang impluwensya ng pagkuhumaling ng kapatid. Hindi rin ito madaan sa sigawan dahil matandang binata nga ito. Hahayaan na lamang siguro niyang mawala sa huli ang interes nito gaya ng nangyari sa kanya. Bawat isa naman ay may pagmulat, may utak ang kapatid niya. Hindi sa habang panahon ay nakapiring ang mga mata nito. Alam niyang darating ang araw na magigising ito sa katotohanan at mapapagtanto nitong nagsasayang ito ng pera. Kuya, dumito ka muna. Bakit naman Aming? Samahan mo muna ako manood ng sabong. Manonood nga lamang ba? Pupusta ng kaunti. Sa tandang lang naman ni Buddy ako pupusta. Doon lang naman. Nailing na lamang siya. Pinabuti na lamang niya ang manood. Tiningnan niyang magiging laban ng tandang nito. Hindi nagtagal ay tinawag na ang pangalan. Iniabot ang pusta sa liamador. Lumapit sa ruweda kung saan naghihintay ang sentensyador. Pagkalapag sa ruweda ng dalawang maglalabang tandang ay lihim siyang napangiti. Mukhang magandang laban ito Anya pa sa sarili. Parehong mabangis ang datingan ng dalawang tandang. Tila ba ayaw magpatalo ng bawat isa. Paglapag pa lamang kanina sa ruweda ay nagkakainitan na agad ang ulo ng dalawang tandang. Nagtayuan ng mga balahibo sa leeg. Parehong minamatyaga ng kilos ng bawat isa. Ayos, hindi papatalo ang bangis ng tandang mo, Buddy. Masayang wika pa ni Aming. Oo nga ka, Buddy, mukhang may dalang swerte ang himas at laway ng Kuya Berding mo. Napakagaling Iyon tandang ko biglang mas naging matapang pa. Dinig niyang wika pa nito. Ay huwag kayong pakasiguro, hari ng mga sabongero ang aking boss. Itong mga tandang na nilalaban niya, kahit minsan ay hindi umurong sa laban. Marami nang naging bihag ito, lalo na iyang nasa ruweda. Kaya humanday ang tandang nyo, tiyak na magiging pulutan namin yan. Sambit pa ng kalabang Kuba. Ay sus, walang hari ng mga sabongero, Buddy. Panapanahon lang yan, at ang amo nyo, nako, mukhang malalaos na. Kita nyo itong tandang namin. Naku, kahit 5 pang ilaban dyan, hindi yan mapapagod Mabilis niyang nilapitan si Aming nang marinig ang pagyayabang nito. Hindi dapat ipinagyayabang ang ganoong bagay. Walang dapat ipagyabang. Maging tahimik lamang dapat ito habang nanonood. Matapos niya itong mabulungan ay bigla itong natahimik. Tinignan na lamang ang naglalabang mga tandang. Napasigaw ito ng sobrang lakas nang makita kung paano bumaon ang tari ng kanilang tandang sa tandang ng sinabi kanina ng Kuba na hari daw ng mga sabongero. Bagsak agad ang tandang ng kalaban. Kitang-kita niya ang pagdilim ng anyo ng lalaking kasing tangkad niya. Ito malamang ang sabi ng Kuba na boss nito. Mataas din ang lalaki. Mas maskulino nga lamang ang kanyang katawan dahil sanay na sa mabibigat na gawain. Ang kaharap niya ay tiyan lamang ang malaki. Halatang alaga sa kain. Madilim ang mukha nitong tinitigan si Aming at kinuha ang bihag na tandang nito. Mukhang hindi nito matanggap ang pagkatalo. Ang swerte naman ng mga kamay mo, kuya. Alam namin sa iyo galing ang swerteng yon. Nakangising wika ni Aming habang napalingon sa kanya. Nang tignan niyang muli ang kinaroroonan ng lalaki ay biglang nagtama ang kanilang mga mata. Sa kanya ito nakatingin at hindi siya bumitiw.
Panliliitan pa sana niya ito ng mga mata, kaso'y sumuko na ito. Yumuko at tumalikod. Sumalimpopot sa karamihan. Lihim siyang napangiti sa sarili. Bakit nga ba niya nagawa yon? Hindi, gumanti lang naman siya ng titig. Hindi rin siya naghahanap ng gulo. Hinintay niya ang kapatid at kasama nito. Tuwang-tuwa mga itong lumapit. Bitbit ang tandang, ang bihag at ang malaking panalo. Ang galing mo pala kuya sa sabong, bakit hindi mo ipinagpatuloy? Mayaman ka na sana pala ngayon. Tanong ni Aming habang naglalakad sila pa uwi. Anong magaling, nataon lamang yon. Saka hindi ka yayaman kung wala kang tanga na bertod yan. Sa katulad niyong ordinaryo lamang at walang lihim na karunungan, wag na kayong maging adik sa sabong. Si kuya ang daming sinabi. Anong nataon? Hindi ako naniniwala. Ikaw talaga nagdala ng swerte. Ikaw ang nagpanalo sa tandang ni Buddy. Kung magsalita ito, baka marinig ng iba at isipin na totoo. Totoo naman talaga kuya eh. Hindi totoo Aming, ano ka ba? Nahihibang ka na sa pagsasabong. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi mo. Kuya, hindi ako nahihibang lang. Ramdam ko ang bagay na yon. Hay, bahala ka na nga kung anong iisipin mo dyan. Hindi na siya nakipagbangayan dito. Ang dami ng pagkakataon na natalo siya noon. Kaya hindi siya magaling sa sabong. At tiyak niya yon. Pero ngayon ay tiyak niya dahil sa mutya ng langgam na ibahagi niya yon sa tandang sa pamamagitan ng laway. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin yon. Pagdating sa kanilang bahay ay wala na roon ang kanyang inay. Naihatid na ito ng anak niyang si Lito, ang binatilyo at ang pangatlo niyang anak. Kasabay si Lolo Poldo ang kanyang amang albularyo. Tay, mano po? Ang kanyang panganay na si Rudy. Mano rin po itay, ginabi na po kayo ah. Segunda naman ni Ali na pangalawang anak niya. Ay, kaawaan kayo ng Diyos sa mga anak. Ang nanay niyo nasaan? Grabe naman, si nanay agad ang hinanap niyo kami itong bagong dating. Hindi, baka kasi magalit ginabi na ako ng dating. Mismo tay, akala nga nun naglasing ka na, kaya puntahan mo na sa loob ng kwarto niyo bago pa yun magwala. Nakangising wika ni Ali. Nayari na, sandali nga at mapuntahan ng inay niyo. Maingat siyang pumasok ng kanilang kwarto, ngunit nadatnan niyang tulog ang asawa, katabi ang 10 taong bunso. Napagtanto niyang pinagtripan siya ng anak kaya nilabas niya ang mga ito. Pambihira, niloloko niyo naman ako Akala ko naman talaga sasalubungin na ako ng sermon. Tinawanan lamang siya ng mga yon. Pagod lang ang nanay tay, ang daming labahin kanina, ang tinapos niya, kaya nagpaalam siyang mauuna na raw na matulog. Sambit ni Ali. Sabay silang tatlo na naghapunan, na pag-usapan ng tungkol sa pag-aaral ng mga ito. Parehong nangunguna sa klase kaya hindi sayang ang pagod at paghihirap niya sa bukid. Basta mga anak, magpursige lamang kayo sa magandang bukas nyo sa huli. Habang binabago ng panahon ng kapaligiran, alam kong masigit ang inyong katalinuhan at pagsusumikap sa buhay upang makasabay kung paano umunlad ang mundo. Naku, tama ka po tay, kaya sobrang swerte namin na ikaw ang aming ama. Nakasuporta lamang lagi sa amin sa lahat ng bagay. Salamat po tatay, hindi namin sasayangin ang magandang oportunidad na binigay niyo sa amin. Sambit ni Rudy. Ngumiti siya at nagpasalamat din dahil nagkaroon siya ng mga anak na matatalino at mababait pa. Iyon pa lamang ay masasabi na niya sa kanyang sarili na mabuting ama siya at napalaki niya ng tama ang kanyang mga anak. Kinabukasan ng hapon, araw ng linggo, laglag balikat habang papalapit sa kanilang bahay ang bunso niyang kapatid na si Aming. Ano tambigat naman ang balikat mo kung titignan ka? Umayos ka nga Aming. Kuya, natalo yung tandang ni Buddy. Mukhang ikaw talagang dahilan kung bakit nanalo ang tandang kuya. Sabihin mo naman ng iba pang mga sikreto. Ang sabi mo kapag maliwanag ang buwan ay panalo ang puting tandang. Bakit natalo? Kalaban pa rin naman namin ang tandang ni Mang Onyok, ang hari ng mga sabungero. Hari ng sabungero ka dyan. Sabihin mo hari ng pandaraya. Tiyak ako madaya ang taong yon. Kung sino pa itong galit kapag natalo, siya pa itong mandaraya. Tiyak na nadaya ang tandang ninyo. Paano naman madadaya yun kuya? Talagang talo ang tandang ni Buddy.
Hindi masyadong makalipad eh. Noong mamatay nga nagkukulay lilang leeg at mga paa. Yun lang malaking pruweba na ng pandaraya. Hindi nyo sinilip ang ilalim ng pakpak o mga ilalim ng paa. Ibinaon malamang doon ang kakuntsaba niyang mananari ang karayom. Hindi mo agad mararamdaman yan habang hawak ang tandang. Sa kalagitnaan ng laban, doon na unti-unting manghihinang yung tandang. Kasi masakit na ang buong katawan niyan dahil sa karayom. Kaya sigurado hindi na nakalipad ng masyado. Posible yun, kuya. Nakatingin naman kami habang kinakabit ng mananari ang tari sa aming tandang Sus, mabilis ang kamay ng mga yan. Nakaipit sa gitna ng daliri ang mga karayom. Hindi mo talaga mapapansin ang pagtusok ng karayom. Kung mahina ka at walang alam. Naging kampante lang kasi kayo. Hay, kulang pa talaga kayo sa kaalaman patungkol sa mga dayaan ng sabungan. Kaya nga sana samahan mo kami bukas, kuya. Huling araw na ng piyesta. Isasabong ko sana itong tandang ko. Narinig yun ng dalawang anak niyang si Ali at Rudy. Agad ang mga itong lumapit para makisali sa usapan. Sama kami, Tiyo Aming. Narinig namin yun Uy, andito pala yung gwapo kong pamangkin Kahapon pa po, Tiyo. Ganoon ba, Ali? Hapon na ang sabong bukas. Luluwas na malamang kayo. Hindi pa, Tiyo. 2 linggong walang pasok kaya sasamahan muna namin ang tatay sa sakahan. Talaga ba? Mabuting mga anak, ayos yan. Pero ang tanong, payag naman kaya ang tatay at nanay niyong sumama kayo sa sabungan? Agad tinignan ni Rudy at Ali ang ama. Sige na tay, manonood lang naman, hindi naman kami pupusta libangan lang naman yun. Hikayat ni Rudy. Oo nga po tay, piyesta di ba? Mga binata din naman kami, paranas naman tay, ngayon lang, hindi naman na mauulit kasi huling araw din naman to Kayong dalawa talaga, para namang hinihigpitan ko kayo. Malalaki na kayo at alam nyo na kung paano magdesisyon para sa inyong mga sarili. Talaga po tatay, nako, narinig mo yun kuya. Tiyo Aming, maaari kaming sumama bukas. Dalhin mo ang iyong tandang bukas, Aming. Pero mangako kang titigil na sa bisyo. Kapag nanalo ang tandang mo, ayos na yung paminsan-minsan, hindi yung araw-araw lamang. Kung saan may piyesta at sabong, nandun ka rin. Pangako kuya, huling araw na ito, hindi na talaga pupunta ng sabong. Lalo na kung hindi ka kasama. Dinali mo pa ako. Sabi mo naman, ayos lang basta hindi madalas. Paminsan-minsan lang naman, hindi ba? Basta wag gawing bisyo ang sabong. Kahit iyang pagyoyosi mo, itigil mo yan. Masama yan sa katawan mo. Ganito kuya, isasabong ko ang akin tandang bukas. Itotodo ko ang Jesmel na mayroon ako. Matagal kong inipon yun. Kapag nanalo ng 3 beses, kapag talaga naging 80,000 at hindi na ako magbibisyo pa, ibibili ko na lamang ng alagang baboy at kambing. Mag-aalaga na lamang ako ng mga hayop. Sinabi mo yan tuparin mo. Iyang pananalo, tiyak yan. Tutulungan kitang magbago. Hindi pa naman huli ang lahat, Aming. Kailangan mo na ring mag-asawa. Tatanda kang walang supling. Sinong makakasama mo sa pagtanda mo? Iba talaga kapag sariling anak ang kasama sa pagtanda. Totoong pagmamahal at pag-aalaga ang mararamdaman mo. Anya sa kapatid. Tangan niya ang bertod ng langgam, ang insektong walang kapaguran sa pagkayod. Ang alam niya, hindi siya papalya. Mananalo ang tandang nito gamit ang kanyang bertod. Katulad ng ginawa niya sa tandang ng kaibigan nitong si Buddy. Maaga pa lamang kinabukasan ay naroon na si Aming sa kanilang bahay. Nakabihis bitbit ang tandang nitong ilalaban sa sabong. Grabe Tiyo Aming, hindi naman masyadong halata ang kasabikan mo 9 pa lamang ng umaga nandito ka na kaagad. Kasiguraduhan na ito ng usapan Ali. Huling sabong sa taong ito. Sa isang taon pupunta lamang ako ng sabungan ng 5 beses. Hindi ako sigurado kung tutupad ka sa usapan Tiyo. Ipapaputol ko itong 2 kamay ko kung hindi ako tutupad. Magbabagong buhay na talaga ako. Malay mo hindi ba? Makapag-asawa na ako kapag nagbagong buhay na ako. Yan tama yan Tiyo. Abay matanda ka ng binata. Sayang ang kapugian natin kung hindi magkakalahi sa mga susunod na henerasyon. Loko ka talagang bata ka. Nasaan na nga pala sila kuya? Kanina pa tahimik ka. Pumunta muna dun sa sakahan, mamimitas daw ng lansones. Ganun ba? E di maghintay na muna tayo rito.
Maaga naman sila kaninang umalis, mamaya lang nandyan na ang mga yon. Wika pa ni Ali. Hindi siya nagkamali. Maya-maya nga lamang ay dumating na mga ito. Agad silang gumayak upang pumunta na ng sabungan. Pagdating doon inaabutan nila ang Mananari at si Onyok na nag-uusap. Mukhang napakaseryosong bagay ang pinag-uusapan ng mga yon. Kuya, tignan mo, siya si Onyok, ang hari ng sabungan at ang mananaring sa mga iskot. Turo ni Aming sa kanya. Mga ganyang kilos at pag-uusap ay makikita mo talagang may kakaiba. Maging alerto ka mamaya. Tiyak akong kayo agad ang punteriya ng mga yan. Kasi nanalo na kayong minsan. Yung si Buddy ba pupunta dito? Mamayang konti siguro nariyan na yon kuya. Pauhuli ba ang lokong yun? Alam no na ilalaban ko ang aking isang tandang. Wika ni Aming. Ilang sandali nga lamang ay humihingal na itong papalapit sa kanila. Huli na ba ako? Hindi pa, Buddy. Hindi pa naman nag-uumpisa. Pero mamaya lang iikot na yung Mananari at Liamador. Kinuha muna niya ang hawak na tandang ni Aming. Kailangan niyang may kondisyon ng tandang bago malagyan ito ng tari. Kagaya pa rin ang ginawa niya sa tandang ng kaibigan ni Aming. Katatapos lamang niyang gawin yon nang biglang lumapit ang Mananari. Ay, lagyan na natin ng tari ang tandang ninyo. Baka iyan niyang unang mailaban. Walang problema, siguraduhin mo lang. Nakamata lamang ako. Ay, ano bang pinagsasasabi mo? Parang may laman na. Wala naman, ito, kapitan mo na. Seryosong wika ni Berting. Hindi na naglumikot pa ang kanyang mga mata. Doon na ito nakatuon sa mga kamay ng Mananari. Ang bilis kumilos. Halatang eksperto na sa ganoong larangan. Biglang itinaas nito ang pakpak ng tandang. May maliit na bagay na halos hindi na makita ng malabong mata. Ngunit hindi ang mga mata niya. Sinliwanag pa yun ng sikat ng araw. Huli niya ang palabas ng karayom sa gilid ng daliri nito. Ano yun? Ano yun? Sandali nga! Ang alin ba? Kunwari ay pa-inosenteng tanong pabalik ng Mananari. Inangat niya ang pakpak ng tandang. Naiwan pang sinulid na hindi na iturok ng lubusan. Ano ito? Hindi ko alam yan. Mali ko ba sa'yo? Sinong tangang may-ari ang maglalagay ng karayom sa kanyang alaga? Saka ikaw ang nagtaas ng pakpak. Hindi ako. Yung tandang. Saka pwede yan. Huwag niyo ako niloloko. Alam ko na ang ganyang estilo. Tutusukin niyo ng karayom ang tandang niyo tapos pupusta kayo ng malaking halaga sa kalaban. Kasi alam na ninyong matatalo kayo. Walang hiya kang matanda ka. Binabaligtad mo pa ngayon ang sitwasyon. Sige lang tanda, iyang mga pinaggagawa mo. Sa tingin mo hindi ka sisingilin ng karma niyan. Panapanahon din yan. Sige lang. Respeto na lamang din sa iyo dahil matanda ka na. Galit na wika niya rito. Matapos makabitan ng tari ay binusisi niya ng maigi ang tandang. Nang masuring maigi ay saka lamang niya inabot kay Aming. Kita mo yung pandaraya ng matandang yon? Oo kuya, ang bilis naman talaga ng kamay ng matandang yon. Kaya nga masyado ka pang maraming bagay na kailangan matuklasan sa larangan ng sabong. O yan na, tinawag ng pangalan mo. Ibigay mo na rin yan maging ang pamusta mo. Ikaw ba kuya ayaw mong pumusta? Dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa. Eto, 2,000. Tataya na lamang din pala ako. Logro 11 ha. Opo kuya, ipapasulat ko. Matapos ang talian ng logro ay inumpisahan na ang laban ng dalawang tandang sa ruweda. Palaging tandang ni Onyok ang naging katapat ng kanilang tandang. Ngunit hindi na kinakabahan si Aming. Sa pagkakataong yun ay hindi na dihado ang tandang nito dahil hindi nagtagumpay ang Mananari na ibaon sa katawan ng kanyang tandang ang isang karayom. Isa pa'y alam nito na may bagay na tangan si Mang Berting. Kung kaya't nag-iiba ang kondisyon at galing ng tandang, parang hindi nito ordinaryong tandang lamang, parang tandang ng halimaw. Hindi tuloy may pintang mukha ni Onyok. Tila ba alam na nitong matatalo ang tandang nito? Masama ang titig nito sa kanya. Malamang dahil siyang nakabisto ng pandaraya nito at ng kakuntsaba nitong Mananari. Pagod ng tandang nito ngunit kay Mang Aming ay tila ba bagong salang pa rin. Halatang nilalaro din ito ang kalaban. Hinintay nitong manghina ang kalabang tandang bago ibuo ng tari na nakakabit sa tahid nito. Ayun! Sapul na! Panalo ang tandang ko, kuya! Sigaw ni Aming.
Sigawan ng mga Kristong nasa likod niya. Panalo rin ng mga ito. Tiyo, panalo tayo! Sigaw naman ni Ali. Ilalaban ba ulit natin, Tay? Tanong naman ng anak niyang panganay na si Rudy. Pwede pa naman. Hindi nga halos nabawasan ang enerhiya ng tandang ng tiyo aming nyo. Oo nga, Tay. Pwede kaya akong pumusta, Tay? May 1,000 akong dala rito. Pwede, kapag naramdaman yung panalo ang tandang na pupustahan nyo, tumaya kayo. Pero kung kinakabahan at nag-aalinlangan kayo, ay huwag nyo nang ituloy. Matatalo yan panigurado. Eh di tataya ko na rin tong 1,000 na mayroon ako. Ramdam ko naman na mananalo pa rin tayo eh. Sige lang, mukhang nagkatuwaan naman kayo. Basta paalala ko sa inyo lalo na kayo Ali, Rudy. Walang teacher na sabungero. Hindi magandang pakinggan. Nagtawa na ng mga ito sa kanyang turan. Tay, ano lang Tay, balik karanasan. Para naman may masayang alaala tayo sa sabungan. Hindi kami mahihilig sa ganito Tay, pangako yan. Sagot naman ni Rudy. Tinawag ang makakalaban ng kanilang tandang. Nagulat sila dahil tauhan yun ni Onyok, ang kubang minsan na rin nilang nakasalamuha. Hay, tiyak akong kay Onyok pa rin yung tandang na yan. Tauhan pa rin niya yun, oh. Tama ka, buddy. Kay Onyok pa rin yan. Siya lang naman ang maraming baon lagi na tandang dito eh. Mukhang gusto pang bumawi, buddy. Itodo nyo na ang pera nyo, aming. Wala kang pagsisisiyan. Ang 20,000 mo magiging 40 na yan. Suwestyon ni Berting. Hindi niya yun gagawin kung hindi siya nakakasigurado. Mayamang sabungero ang kanyang kalaban kaya tiyak na malaki ang logro nito. Marami ring mga naroon. Ang iba pa'y mga pari, palihim na pumupusta ng malaking halaga. Mga pulis at ibang mga sundalo. Talagang kahit anong uri ng propesyon ng mga kalalakihan, nawiwili at nahuhumaling rin sa larong sabong. Nang may sarado na ang logrohan ay muling isinalang sa ruweda ang tandang ni Aming. Sobrang galing nitong makipaglaro. Pinapagod ang kalaban. Ngunit ito, tila ibang nilalang na hindi napapagod. Anong uri ng nilalang naman yan at tila ba hindi naman lang napapagod? Parang alaga yan ng engkanto eh. Oo nga. Napansin mo rin ba? Hindi napapagod yung tandang. Pinaglalaroan lamang niya yung kanyang kalaban. Usapan ng mga sabungero. Lihim siyang napangiti habang nakikinig sa mga puna ng mga yon. Gayunpaman, lihim rin ang mga itong natutuwa sa tandang ni Aming. Patuloy itong nagpapakitang gilas, parang manok ng engkanto, walang kapaguran. Katulad ng sa mga langgam, laging naglalakbay para maghanap ng pagkain. Hindi napapagod, tuloy-tuloy sa buong araw na paghahanap buhay. Muli ay bumagsak na naman ang kalaban at natamaan ito ng tari. 2 beses sa dibdib nito, naguhumiyaw na naman ang lahat ng mga subungerong nakilogro sa tandang ni Aming. Kuya, ang laki na ng panalo ko. Panalong muli ang tandang ko. Ako rin Tay, panalo ako. Walang pagsisisi. Panalo tayong lahat, yun ang sigurado. Panalo ang tandang ng tiyo Aming ninyo. Tay, may anting-anting ka ba na ginamit sa tandang na tiyo? Yung bibig mo anak, baka akalain ng iba'y may anting-anting talaga ako. Hindi imposible yon Berting. Anak ka ng albularyo. Kaya maaaring ang may tangan kang anting-anting. Biglang sabat naman ng isang matandang sabungero. Nagulat siya at natahimik. Hindi niya masagot ng diretso kaya ginawa na lamang niya yung biro. Hanggat nandyan pa ang tatay, hindi pa ako handang maging albularyo, lolo. Saka ako na yun naaralin. Tanging tugon na lamang niya. Malayong malayo sa topiko ng pagiging antingero. Hindi pa naman talaga. Bertudo mutya pa lamang ang kanyang tangan. Hindi iyon medalyon. Mas makapangyarihan at maraming dalang ganoong uri at matatawag na mataas na uri. Mayroon ang Tatay Poldo niya. 2 yon. Ang 3 Pico at San Benito na balak ibigay sa kanila ni Aming pagdating ng araw. Nabalik ang kanyang atensyon nang ibinigay sa kanya ng kapatid ang kanyang pera kasama ang panalo nito. Ipupusta mo pa ba kuya? Lalaban pa ako, huling laban. Kayo na lang, ayos na ako dito. Sige lang, mananalo yan. Sigurado yan kuya ha? Oo, mananalo yan, sigurado ako. Pupusta ako Tay, panghuli na to. Ako din po Tay, sayang ang pagkakataon. Hindi ako nakapusta kanina sa unang laban eh.
Sige lang, sunggaban nyo na ang huling pagkakataon na yan. Uuwi rin kasi agad tayo pagkatapos ng huling laban. Tagay tayo taya, ang daming pulutan at pangulam. Tiyak na maraming kapitbahay ang pupunta sa atin mamaya. Sige Ali, kung yan ang gusto mo, walang problema. Basta ngayon lamang to Pagbibigyan ko kayo pero sana'y huwag niyong abusuhin. Opo tay, konti lang din naman ang iinumin namin. Tige isang bote lang ng beer, tapos usap-usap lang. Hindi rin naman kami umiinom ng alak eh. Sabat ni Rudy. Sabik ng mga ito sa panghuling laban. Ngunit kung kailan naman sila nasasabik ay saka naman tila sobrang tagal ng laro. Masyadong pinaglalaroan ng tandang ni Aming ang kalaban. Halatang pagod na ang kalaban nito. Ano ba yan? Alaga ako, tudasin mo na yan. Pagod na yan masyado Sambit ni Aming kausap ang kanyang tandang. Tila may sariling kamalayan din ang tandang. Bigla itong humanda para sa isang malakas na pag-atake. Tinantya nito ang baba ng lipad ng kalaban. Pagkatapos ay sinalpok ng buong lakas. Yun! Ang galing! Malakas na sigaw muli ni Aming. Sapul muli sa dibdib ang kalaban. Dito madalas ang atake ng kanyang tandang. Tila may sariling katalinuhan ito at alam na alam nito ang matinding atake na tatalo ng madalian sa kalaban. Yun ang huling laban. Aalis na sila kaagad. Lumapit sa kanila si Aming dahil may ibiniling bagay. Ako na kukuha ng panalo nyo. Hintayin nyo lamang ako sa labas. Ipatatanggal ko lang ang tari at kukuha na ako agad ng ating huling panalo. Kami na rin ang magdadala nitong mga bihag na tandang buddy. Saad ng kaibigan niya. Sige buddy, salamat. Doon munang tumahan sa bahay ni Kuya Berting para makasama ko itong mga pamangkin kong pogi. Natural, mana sa tatay, mana sa tiyo. Sa maikling salita, nasa lahi talaga natin, tiyo. Tawanan ng mga ito bago tuluyang nagsialisan. Ang ingay nila na tila ba walang pakialam sa mga naroon. Sa bagay, kabilang bayan yon. Hindi nila gaanong kilala ang mga taong naroon. May iilan silang kakilala kaya tuwing may nakakasalubong silang pamilyar ay ngumingiti lamang sila. Nauna na silang lumabas, samantalang sa loob ng sabungan habang kinakalasan ng tari ang tandang ni Aming ay lumapit dito si Padre Jackie. Sa'yo ba ang tandang na yan, kapatid? Ay opo, Padre Jackie. Napakagaling Sobra ako napahanga. Napakagaling. Abay opo, sobrang galing nitong tandang ko. Maswerte ako at nagkaroon ng alagang hahatak sa aking buhay pataas. Ganun ba? Anong plano mo dyan? Ibebenta mo ba yan? Ito ay hindi po siguro, Padre. Sayang naman itong tandang ko pagkaswerte ko sa tandang kong ito 50,000, ibebenta mo ba yan sa akin? Talagang 50,000 halaga, Padre. Bibili mo sa halagang yan? Tama ang pagkakarinig mo, yun na nga. Babayaran ko nga ngayon mismo na. Ibibigay mo ba? Abay madali naman akong kausap, Padre. Ito yung tandang ko, malakas na malakas. Sa'yo na ito kapalit ng 50,000 mo. Madali ka naman palang kausap Abay oo naman, Padre. Kagalang-galang kang alagad ng Diyos. Hindi ka dapat tinatanggihan. Nang sa ganun ay hindi lalayo ang maraming grasya at biyaya pang darating sa buhay. Ang galing. Sige na, napaniwala mo na ako. O siya, akin na yan tandang. Eto, Padre, ikaw na ang magmamay-ari nito. Malawak ang ngiti ng Padre nang iabot ni Aming dito ang alagang tandang. Dinukot din ni Padre Jackie ang 50,000 na nasa bulsa at inabot sa binata. Kumislap ang mga mata ng binata nang makita ang makapal na halaga ng pera. Bilangin mo muna ng masigurong tama ang halagang ibinayad ko. Ayos. O yan na, Padre. Ikaw na bahala dyan sa tandang ko Alagaan mong mabuti yan. Akong bahala dito, akin na to. Bayad na to Oo nga naman. O siya, alis na ako, Padre. Tapos na ang usapan. Sige, adios. Nagmadali agad itong umalis. Sa labas ay halos sumaba na ang kanilang leeg kay hintay kay Aming. Nang makalabas na ito'y saka lamang nawala ang kanilang inip. Ang tagal mo naman, saan ka pa ba nagsusuot? Grabing bilangan ba ng panalo? Ay kasi kuya, may nakipag-usap pa Hindi ko naman maaaring talikuran. Baka sabihing bastos ako. Tiyo, nasaan ang tandang? Nakalimutan mo pa? Pambihira, baka napulot pa yun ng iba. Nag-aalalang tanong ni Ali. Ay, sabi na't mapapansin talaga Kuwan nabenta ko, Ali.
Sabay kamot ng ulo at himas ng makapal nitong bulsa. Naibenta? Bakit mo binenta? Pakinabangan pa yun ng iba. Kapag isasalang yun, tiyak na panalo pa rin yun. Ayos lang yun kuya, sayang naman 50,000 eh. Walang 50,000 na tandang sa panahong ito. 50,000? Binudol mo naman yung bumili ng tandang mo na yun. Ano yan, mas mahal pa sa kalabaw. Anong budol dun kuya siya naman ang nagbigay ng presyo. Mapilit pa nga Alangan naman tanggihan ko, hindi ba? Wala akong binudol, wala akong niloko. Nagbenta ako ayon sa presyo na sambit niya. Diyos mio ka talaga, Aming. Ewan ko na lang sa'yo. Halina nga kayo, paggabi na. Nag-aalala na ngayon ang ate Masya mo. Anya sa mga ito. Mabilis silang naglakad patungo sa paradahan ng tricycle. Ang ingay na ang himigayan tuwa sa loob ng tricycle ay malayang naririnig ng mga nakasalubong na mga naglalakad na taong patungo sa pistahan. Sa sayawan at sa mga perya. Ang iba naman ay sa inuman at sa mga kainan, isang alaala ng taon na gugunitahin ng mga taong minsan ay nakisaya sa dinadaos na pasasalamat sa isang buong taon na biyayang kalooban ng isang umaasensong bayan. Pagkatapos nilang maghapunan ay tutungo ang mga anak niyang binata sa sayawan. Kasama ng mga ito ang kanilang tiyo Aming. Ayos lang naman yun dahil binata ang mga ito. Bilin lamang niya sa mga ito na huwag magiging mayabang at formal lamang dapat ang kilos nila. Nang sa gayon ay hindi masita, lalo na ng mga adik. Tumapad din ng mga ito sa kanilang usapan na maagang umuwi. Kinabukasan ay maagang dumating si Aming sa kanilang bahay. Ang aga mo, hindi ka ba inaantok? Sina Rudy at Ali tulog pa rin. Ako ba naman kuya, alam mo namang sanay na sanay ako sa puyatan. Saka nangako ako sa'yo, di ba? Magbabagong buhay na ako kaya naman makikisuyo sana. Tutuparin ko na ang matagal ko ng pangako sa aking sarili. Talaga? Maganda yan. Natutuwa ako sa iyo, Aming. At oo naman, kahit anong hilingin mo, basta sa ikabubuti mo. Nang sa gayon ay matahimik na rin ang utak ng nanay at tatay. Alam mo namang matanda na ang mga yon. Huwag na natin silang bigyan pa ng sakit ng ulo. Kaya nga kuya, sobrang haba ng pasensya niyo sa akin. Siyempre, sino pa bang iintindi sa'yo? Kundi kami lang naman. Naniniwala naman ako na darating ang araw na ito, Aming. O siya, anong gusto mo? Kuya magpapatulong sana akong gumawa ng bahay ng kambing at baboy, saka mga manok. Gusto ko marami akong pag-aabalahan nang sa gayon mawala na sa utak ko ang bisyo. Yun lang naman pala mabuti yan. Tama ang desisyon mo, Aming. Walang problema sa akin. Saktong-sakto na dito ang mga pamangkin mo. 2 linggong walang pasok ang mga yan kaya pagtulungan natin nang sa ganon ay mabilis na matapos. Salamat sa suporta kuya. Naku Aming, kung alam mo lamang napakasaya ko ngayon. Saka mali ko naman baka babalikan ako ni Bekay kapag nakita niyang nagbago ng buhay ko. Wala pa bang ibang karelasyon yun? Wala pa kuya. Sabi niya sa akin nun saka na ako lalapit sa kanya kapag wala na akong bisyo. Yun naman pala ibig sabihin mahal ka talaga nun. Naghihintay lang sa'yo. Haranahin mo mamayang gabi. Sasamahan ka namin ng mga pamangkin mo. Talaga kuya, kahit sa buhay pag-ibig ay suportado pa rin ako. Natural, matanda ka na Buti nga inibig ka pa ni Bekay. Ilang taon lang yun, 23 pa lamang, hindi ba? Opo kuya, bata pa. Ayos yan, o siya, sandali. Kausapin ko ang ate Masya mo para makaalis tayo. Nagpaalam siya ng maayos sa asawa at alam niyang maiintindihan nito ang bagay na yon. Mabait ang kanyang asawa at maunawain, kaya tiyak na masaya rin ito kapag nalaman na nagbago na ang kanyang kapatid. Yun naman pala, sana tuloy-tuloy na yan mahal, nang sa ganun ay hindi na maging sakit ng ulo nila tatay at nanay. Totoo yan mahal, masaya nga ako't nagising na rin sa wakas ang matagal nang natutulog na utak niya. Pakisabihan na lamang ang mga bata mahal, sumunod dun sa bahay ng Lolo Poldo nila nang mabilis matapos ang gagawin naming mga bahay ng mga alagang hayop na gustong pag-aabalahan ni Aming. O siya, sige. Mamaya nga siguro gigisingin ko ang mga yan. Hindi pwedeng umiska po sa almusal. Siya, sige mahal, aalis na kami ha. Ikaw nang bahalang magpasunod sa mga bata ron. Paalam niya sa asawa. Habang naglalakad ay usapang magkapatid sila. Mga alaala ng kanilang mga kabataan, mga kalukuhan nila at mga iringan noong sila'y musmos pa lamang. Wala namang magkapatid na hindi dumaan sa iringan, sa awayan,
Lahat ay pagdadaanan talaga dahil parte yan ng pagiging magkapatid. Makalipas ang 1 linggo ay tapos na rin sa wakas ang pinagtulungan nilang 5 na bahay ng mga alagang hayop ni Aming. Sa bahay ng kambing ay sila ni Lito at Ali ang magkatulong. Sa bahay naman ng baboy ay si Aming at ang panganay niyang si Rudy. At sa manok at itik ay pinagtulungan nilang lahat yon. Mga kahoy lang naman ang pinamutol nila sa kayerong bubong kaya mabilis na natapos. Samahan niyo rin ako kuya, ikaw ang mamili ng biik na aalagaan ko. Abay oo naman, walang problema. Ngayon din tayo aalis kuya. Pwede, depende sa'yo. Tapos naman na itong bahay nila eh. Anya't kumuha agad ito ng pera upang ibili ng 10 biik. Ito ang umpisa nito sa pag-aalaga ng baboy. Kalagitnaan ng kanilang paglalakad nang masalubong nila ang sasakyan ni Padre Jackie. Huli na nang mapansin nila at nakababa na ang 2 tauhan nito. Nagulat na lamang sila nang ibinaba ng padre ang bintana sa driver's seat nito. Sumama kayo na maayos nang sa ganon ay wala tayong malilikhang gulo. May 2 tauhan itong nakatutok ang baril sa kanila. Sandali lang naman Padre Jackie, mali itong ginagawa nyo. Bakit nyo kami pinagtutukan ng mga baril? Ang alam ko'y alagad kayo ng Diyos. Sumakay na kayo. Kung ayaw nyong dito palang ibutasan ng inyong mga bungo. Wala silang magawa kundi ang sumunod sa utos. Galit na pinasibad ng Padre Jackie ang kotse nito palayo sa mataong lugar. Halos labas na sila sa kanilang bayan. Nang makalayo sa karamihan ay dinulog ni Padre Jackie ang kotse nito at hinarap silang 2. Seryoso at puno ng galit ang ekspresyon sa muka. Ibalik nyo ang pera ko. Napakadaya nyo. Walang hiya kayo. Pinirahan nyo pa ako. Mandaraya, bakit anong ginawa namin sa iyo para sabihin nyong nandaya kami? Abay nagkamali ka yata ng dinukot, Padre. Anong nagkamali? Hindi ako nagkamali. Ikaw wala, pero itong kapatid mo meron. Kaya damay ka na rin. Sakto pat nasanay kayo. Ako, Padre Jackie, paano naman kita naloko? Lumapit ba ako kahit minsan sa'yo? Huwag mo akong pinagloloko, Aming. Hayop ka. Ibalik mo ang pera ko. Teka lang Padre Jackie, ikaw ang nagbigay ng presyo, naalala mo ba? Wala akong binebenta. Nagpumilit kang bilhin ng tandang ko. Na-scam ako nun. Nanalo lamang ako ng 1 beses. 100,000 nang ilaban ko sa huling laban ng hapong yon. Pero nang dinala ko sa ibang baryo talo ako. Hindi na ganun kagaling lumaban ang tandang mo. Anong ginawa nyo sa tandang nyo ng araw na yon? Pinagdodrogan nyo ba? Hoy teka lamang Padre Jackie. Kami nga na tao hindi marunong sa bagay na yon. Yung alaga pa kaya namin. Ikaw yata itong nagdodroga eh. Ang galing mong mambintang. Hindi ko alam kung anong ginawa nyo sa inyong alaga ng araw na yon. Basta ibang-iba siya nung araw na yon na isa lang siya sa ibang baryo. Kaysa noong araw na sunod-sunod ang panalo niya sa mga kamay nyo. Ay teka lang Padre Jackie. Hindi naman robot ang alagang tandang. Paano kung pagod pala yun at wala sa kondisyon? Sa apilitan mong nilaban. Hindi naman yun manok ng engkanto, Padre Jackie. Normal na tandang pa rin yun. Nakakaramdam ng pagod. Pinahinga nyo muna sana bago isalang. Kung gano'n naman pala walang kasalanan si Aming. Padalos-dalos ka lang. Nagmamadali kang dumami ang pera mo. Wala akong pakialam sa paliwanag nyo. Ibalik nyo ang pera ko dahil maling-mali ako sa ginawa kong pagbili sa alaga nyo. Nabihag lang kaagad ng kalaban. Hindi ko matatanggap yon. Ibalik nyo sa akin ang tandang ko at ibibigay ko pabalik sa inyo 50 mil nyo, Padre. Sigurista kayo Kayo pa ho ang namilit na bilhin yun. Wala akong inalok. Saka ikaw na rin mismo ang nagsabi na nanalo ang tandang ng ilaban mo sa huling laban. 100,000 ang panalo. Hindi ka nalugi doon. Doble pa nga, hindi ba? Aba, wise ka pala, Padre Bumili ka sana ng robot na tandang. Nang sa ganoon ay hindi nasusugatan. O di kaya naman ay nakipagkasundo ka na lamang sa engkanto. Nang sa ganoon ay mabigyan ka ng tandang na immortal. Ang dami pang sinasabi, ibalik nyo ang pera ko o matatagpuan na lamang kayong bangkay ng mga kaanak ninyo. Ang taas na sungay nyo, Padre. Paano kaya kayo nagkasya sa simbahan? Ibalik nyo ang pera ko, yun lang. Malinaw ang sinabi ko, Padre Jackie. Ibalik nyo ang tandang ko at ibabalik ko ang pera ninyo. Wala na ngayon tandang, nabihag na ng iba. E di wala na rin yung pera. Naging maraming kambing na. Praktikal lang naman ako, Padre Jackie. Magkano ba ang kambing ngayon?
700. 1998 na tayo eh. Yung 50 mil mo, 70 kambing ang katumbas. Ayun, binayad ko na. Kung hindi ka lang naman sugarol na mukhang pera, Padre Jackie. Hayop ka. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Papaslangin kita. Hindi mo pwedeng gawin yan, Padre. Bakit naman hindi? Kayang-kaya ko yang gawin. Masisira ang pangalan mo kapag ginawa mo yon. Nakita ni Teacher Ebaun at ng asawa niyang sundalo ang pag-akyat namin sa kotse mo. Bigla itong tumahimik pagkakuwa'y tinanong ang mga tauhan. May nakakita ba sa kanila? 2, Padre Jackie, isang babae at isang lalaki. Nasa mataas na parte kung saan natin sila hinarang kanina. Buwisit, bakit hindi niyo sinabi kanina? Nagmamadali kayo, Padre, hindi na kami nakapagsalita pa. Mga hayop kayo. Baba kayong 2, bilisan ninyo! Agad silang bumaba sa hindi pamilyar na lugar. Agad na pinaharurot palayo ni Padre Jackie ang kotse nito. Buti naging anghel pa sa atin si Teacher Ebaun na. Ikaw kasi, kamuntik na tayo dahil sa ginawa mo. Bakit ba kasi kumasa ka sa 50 mil? Kuya, siya nga yung nag-alok. Ginamit ko lang naman yung utak ko eh. Saan natuloy tayo nito? Hindi na pamilyar ang lugar na ito eh. Naamoy mo ba, kuya? Oo, amoy dumi ng baboy. Nakita mo ba yan, kuya? Napatingin siya sa gawing itinuturo nito. Malaking baboyan yan ah. Tama, kuya. Hinatid lang talaga tayo ni Padre Jackie sa ating tamang hantungan. E di libre na ngayon. Napangiti na lamang siya sa sinabi nito. Loko ka talaga, Aming. Pero pag natodas tayo kanina, ano sa tingin mo ang nangyari? Nasa gilid tayo ng kalsada ngayon nakabulagta at hindi alam ng ating pamilya. Hay, hindi naman ako kinabahan, kuya, kasi wala tayong ginawang masama. O siya, puntahan na lamang natin ang babuyan nang sa ganoon ay makapamili na tayo. Pagkatapos nilang mamili, ay inihatid din sila ng tricycle ng may-ari ng babuyan, dalang 10 biik. Kinabukasan ay mga itik at bibi naman ang kanilang pinamili. Hanggang sa tuluyang naging kumpleto ang mga alagang hayop nito, nabalitaan nilang nagpalipat sa ibang lugar si Padre Jackie. Marahil ay nahiya na ito sa ginawa, lalo na't may naging saksi. Makalipas lamang din ng 3 buwan, nabalitaan nilang patay na ang mandarayang mananari. Nasaksak ito at hindi nabigyan ng hustisya dahil walang makapagturo ng salarin. Tunay nga ng pagkakasalay may hangganan na pinagbabayaran, kaya dapat ay piliing maging mabuti. Huwag pairalin ng pagiging madaya dahil ang kasamaan ay laging pinagbabayaran sa hindi magandang paraan. 2 buwan pa ulit ang nagdaan. Nagulat na lamang siya nang ipatawag sila ng mga magulang ni Bekay. Kailangan na ng agarang kasal dahil nabuntis na ni Aming si Bekay. Ikaw na talaga ang sabongero ngayon, antindi mo. Hindi mo pa nga naiharap sa simbahan, nakipagsalpukan ka na kaagad. Tumawa lamang si Aming sa naging biro niya. Gayunpaman ay masaya siya dahil tuluyan na itong nagbagong buhay at alam niyang mas tuloy-tuloy na yon dahil magkakaroon na ito ng anak. Si Rudy ay isa na ring ganap na teacher at sa susunod na taon, si Ali naman ay susunod na rin. Inaani ang tagumpay ng isang taong nagsusumikap sa buhay. Maging matyaga lamang at sa dako paroon, naroon ang makulay na bahaghari ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM.